sumampa siya dito ng, sana tayo, verse 9. Sa verse 9, tingnan natin, nanggigilalas siya at nanggigilalas siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang nahuli. Gayon din ang sagot ni Juan. Gayon din sina Santiago at Juan na anak ni Zebedeo. Ano at mga kasosyo ni Simon, at sinabi kay Jesus, Simon, huwag ka nang matakot. No? Huwag ka nang matakot. Mula ngayon, ang tao na, tama ba? Tao na. Mula ngayon, mga tao na, sa halip ang isda ang iyong uhulihin. So dito yung nakuha po ninyo dito ang evangelism. No? Si Peter ay gagawin na siya ng mamalakayan ng mga isda, ng mga tao. Hindi na isda. Nakuha po ninyo yung teaching po dito. Okay. So dito makita ho natin na bago mangyari ito, no? Nangyari ang mga bagay na ito, gumawa ng Diyos ng himala sa buhay ni Peter, kaya dito siya umakbang na maging alagad ng Panginoon. Doon naman sa Mateo 26, doon naman natin makita na sa Mateo 26, doon naman hinuli na ang Panginoon. Magkawatak-watak sila. At dumating sa panahon na si Peter, yung panahon na yon, no, umiyak siya at nawala na ang Panginoon. Pinapo sa krus ng Kalbaryo ang Panginoon na namatay. No? Siya ay namatay doon sa krus, iyak ng iyak doon na si Peter. At sa madaling salita, nawala yung pastor, wala na rin yung mga tupa. Nagkakalat-kalat na sila, nagkawatak-watak na sila. Itong siya dito, verse 10, na tinanong ninyo, gayon din naman si Santiago, si Juan, anak ni Zebedeo, no? Itong mga to, nagsama-sama to sila, no? Pagdating po dito sa John chapter, tingnan po ninyo. Pagdating sa Juan, chapter 21, John 21, verse 1. Pagkatapos nito, muling nagpakita. Ito na, ano na po ito? Resurrected body na siya. Namatay si Jesus, di ba? Namatay si Jesus at muling nabuhay. Ngayon, nagpakita sa kanila si Jesus, no? Pagkatapos ito, muling nagpakita si Jesus sa mga alagad. Sa tabi ng lawa pa rin. Parang parehas ang senaryo nito. Doon sa Luke chapter 5. Tama? Tama, tingnan mo nito. Tingnan po ninyo ito. Si Jesus at ang mga alagad sa tabi ng lawa sa Tiberias. Ganito ang nangyari. Magkasama sina Simon Pedro, Tomas, sino na magkasama dito? Si Pedro, si Tomas, na tinawag na kambal, ni Nathaniel, at mga taga-Kana, sa Galilea, ang mga anak ni yung dalawang anak ni Zebedeo, no? At sinabi sa kanila, magkasama-sama pa rin sila dito, no? Magkasama-sama sila, parehas sila. Ang Diyos dito namatay, si Jesus dito namatay, at muling nabuhay, nagpakita sa kanila. Sinabi sa kanila, sa verse 3, sinabi sa kanila ni Simon, sabi ni Peter sa kanila, mangingisda ako. Sabi naman ng sama kami. Sabi nila, umalis nga sila at sumakay sila sa isang bangka, magdamag din silang ng isda, subalit wala silang nahuli. Ayan. Pareho ba doon sa unang encounter ni Peter? Si Jesus noon ay hindi papatay. Tama? Tatawagin pa lang siya. Doon pa lang, nakita natin doon sa chapter 5, na ang ano po nito noon, na si Peter, wala si Lord, wala si Lord yung time na to, sa chapter na to, hindi alam ni Peter, hindi rin alam ng mga alagad, na si Jesus na yon. Tama? Kaya, tingnan po ninyo. Verse 4.
Nang mag-umaga na, yung umaga na, magliliwanag na, tumayo si Jesus sa pangpang. Ibig sabihin, nandun sila sa bangka, si Jesus na sa batuhan. No? Sabi dagat. Ngunit siya ay hindi nila, Nakilala. ano daw? Hindi nakilala. Ayan. Yung mga ligad na to, di nila alam na si Jesus pala yun. No? Sa verse 5, sinabi niya, mga anak, mayroon ba kayong nahuli? Anong sagot nila? Wala po.